QB Chakra Mode ni Himawari, pagkamatay ni Inojin at laban ng Sarada Uchiha vs clone ni Sasuke na si Hidari. Dito lang yan sa ating full chapter review ng Boruto 2 Blue Vortex Chapter 10. Ang chapter cover nga ng chapter na ito ay si Kurama at Himawari at may title nga itong Colonel. Una nga natin ditong makikita ang patuloy na pagtakas ng Team 10 o ang bagong Ino Shikacho. Kasama itong si Himawari mula dito kay Jura na balak ngang hulihin at i-devour/patayin si Himawari Uzumaki. Pero dito nga ay sinubukan silang pigilan ng mga Konoha Elite Jonin na pinangungunahan nga dito ni Konohamaru. At dito nga nagsimulang kumunik ang lahat ng Konoha Shinobi sa Discord call ng Konoha para pakinggan ang updates ni Shikamaru. Hindi pa nga rin daw malinaw sa kanilang lahat kung bakit target nitong si Jura at Hidari itong si Himawari. Pero ngayon nga daw ay kailangan daw nilang pag-isahin ang lakas ng lahat ng ninja ng Konoha para labanan ng mga infiltrator na ito. Makikita nga natin dito si Boruto na iniinda pa rin yung muntik na pagkawalan niya ng kontrol sa kanyang Karma Seal. Nakikinig nga rin si Boruto dito sa usapan ng lahat. At dito nga ako nagulat guys. So dito nga ay binalaan itong 8 Hokage itong si Kawaki na it seems nakalaban nga daw din ang turing ni Boruto sa mga Shinju na nang himasok sa Konoha. Kaya mas maayos nga daw kung mag-focus na lang si Kawaki sa mga Shinju at hindi na kay Boruto. At ito nga yung hindi ko inasahan dito guys. Sinabi nga dito ni Kawaki na kung nasa panganib nga daw pala ang buhay ni Himawari, dapat una pa lang daw sinabi na ito kanina pa ni Shikamaru sa kanya. At makikita nga natin dito guys na parang nag-aalala talaga itong si Kawaki dito sa kapakanan ni Hima. At dito na nga umalis ka agad itong si Kawaki papunta sa lokasyon ng mga Shinju. Then bumalik nga tayo dito ulit kay Boruto na kung saan makikita nga natin na naka-activate pa rin yung kanyang Karma Seal. Tinanong nga dito ni Shikamaru kung okay lang itong si Boruto at sumagot nga dito si Boruto at sinabing wala nga daw siyang dapat ipag-alala. Hindi nga daw ito big deal, kailangan lang daw ng kaunting pahinga dito ni Boruto para makatulong uli sa mga nangyayaring labanan. At it seems nga guys na yung setup nga na ito guys ay mukhang sinadya ng mga Boruto writers para hindi agad makasali sa labanan si Boruto upang mas magkaroon nga ng challenge at mas lumitaw nga yung lakas at potential ng ibang mga characters tulad ni Sarada at nitong si Himawari. Nagtaka nga dito si Hidari kung bakit pinipigilan ng mga ninja yung kagustuhan nilang mga Shinju kahit alam naman ng mga ninja na matatalo lang din sila. Dahil as we all know nga itong mga Shinju nga ay bagong panganak pala mga wala pang masyadong alam pagdating sa mga human emotions. Pero dito nga ibinanggit ni Jura na ikaw na mismo ang magtanong sa kanila Hidari, kailangan ko munang sundan si Himawari at dapat nga isusunod din itong mga Jonin sa pag-alis ni Jura. Pero dito nga hindi sila hinahayaang makaalis nitong si Hidari. At dito na nga rin na-realize ni Konohamaru na hindi talaga si Sasuke itong halimaw na nasa harap niya. Maybe yung tono at mga vocabulary nga ni Sasuke namana nitong si Hidari kung makikita naman natin sa mga katagang binabanggit niya dito. Pero alam nga ni Konohamaru sa sarili niya na hindi ito si Sasuke tulad ng sinasabi ng iba. At dito na nga finally saktong dumating itong si Sarada guys. At dahil si Sarada nga ang target nitong si Hidari agad niyang nag-teleport si Hidari papunta sa likod ni Sarada at ginamit nga dito ni Hidari ang Chidori. Pero agad nga itong nakita ni Sarada gamit yung kanyang Sharingan, kaya nga naiwasan niya ito. Then kinontra nga din ito ni Sarada gamit yung kanyang sariling Chidori na tumama nga sa tagiliran ni Hidari. At dito nga rin nagtaka si Sarada kung sino nga ba at anong klaseng nilalang nga ba itong si Hidari. Matapos yan napunta nga tayo dito sa sitwasyon ng Team 10, Himawari at Kurama. I am Kurama. Well, pwede mo rin akong tawaging QB o Ninetales. Kahit ano, bahala ka na. Naalala nga daw dito ni Himawari yung pangalang Kurama dahil si Kurama nga daw yung dating video na nasa loob nga daw ng kanyang ama na si Naruto. Then tanong nga ni Hima dito ay what are you doing here and where are we actually? Dito nga in-explain ni Kurama na hindi nga daw literally nag-e-exist itong lugar na kung nasaan sila. Ito nga ay ang video plane na kung saan nga maaaring mag-usap at magkaroon ng komunikasyon ng isang video at kanilang Jinchuriki. Dahil ngayon nga daw itong si Kurama at Himawari nga ay may tuturing ng iisang katawan at kaluluwa. Tinanong nga dito ni Himawari kung ano exactly yung mga nangyayari. Sagot nga ni Kurama ay tulad ng sabi mo, dati nga akong nag-exist sa loob ni Naruto Uzumaki at sa kalagitnaan nga ng labanan, which is yung laban against kay Ishiki kung saan nga ginamit ang Baryon Mode. Doon nga daw na-extinguish ang buhay nitong si Kurama. However, ang mga video nga daw ay naturally hindi pwedeng mamatay eternally. Ibig sabihin nito guys, maaari lamang silang mamatay temporarily. Kahit nga daw mamatay yung kanilang mga laman o physical at spiritual na anyo, muli nga silang mabubuhay somewhere, some way, somewhat at magiging mga buong tail beast muli. Nakita na natin ito noon sa Naruto Shippuden guys. Ito nga daw ay dahil nagkakaroon nga daw ng kernel or seeds of life
Kumbaga sa halaman at mga life forms sa Earth ay ito nga ay parang seedlings o mga buto. Natutubo nga into mga biju o tail beasts. So in some way ay mga immortal nga ang mga biju. At sa mga ine-explain at mga sinasabi nga dito ni Kurama guys ay hindi pa nga konkreto sa atin yung proseso ng revival ng mga tail beasts. Dahil ang universe nga daw ay marami pa ring mga misteryo at isa nga daw ito sa mga misteryo na hindi madaling maipaliwanag. Maaari nga rin daw na may chance na may naman na nga daw na Nine-Tails chakra si Himawari noong ipinagbubuntis pa lamang siya ni Hinata. O baka maaari nga na talagang nag-switch with me Naruto itong si Kurama nung time na ginagawa nila si Hima. Joke lang. Pero second possibility nga daw guys isa nga daw itong destiny ni Kurama. At syempre pati na nga si Himawari nadulot nga ng pagiging isang Uzumaki at Hyuga bloodline descendant nitong si Himawari. Nagtataglay nga siya ng dugo ng Hyuga at Uzumaki which makes her a direct o direktang descendant ni Hyamura at Hagoromo Otsutsuki. Nakatulad nga ni Boruto ay special din in some way. Namana nga ni Boruto yung Jogan at siguradong itong si Hima nga ay may naman na ring mga special traits. Pero hindi pa nga daw ito sure guys tulad ng sinabi ko kanina dahil hindi pa naman talaga alam ni Kurama kung ano yung totoo. Mga possibilities lamang ito at dahil nangyari na nga daw it doesn't matter na. Ang importante nga daw tanggapin nilang parehas yung kanilang kasalukuyang sitwasyon at mag-keep on moving forward na lang sa mga bagay na kailangan nilang gawin. At dito na nga nagkaroon ng formal greetings at introduction sa pagitan ng dalawa. Then nagising nga dito ng bigla si Himawari at nakita nga na malapit na silang maabutan nitong si Jura. Sumisigaw nga dito si Himawari ng Kurama dahil iniisip nga dito ni Hima na iaasa na lang niya kay Kurama ang lahat. Inatake nga sila dito ni Jura gamit ang isang Biju Dama. At bumagsak nga sila dito ngunit dahil nga sa tulong ni Chocho nakasurvive sila sa pagkabagsak. Dito nga guys papatayin na ni Jura ang buong Team 10 at desperado na nga ditong sumisigaw si Himawari ng pangalan ni Kurama. Pero dito nga nabanggit ni Kurama na don't be a spoiled brat Himawari. Ang tanging may kakayahan lamang upang mailigtas ang lahat sa sitwasyong ito ay ikaw Himawari. Kung paano mo gagamitin ang lakas ng Nine-Tailed Beast, it's all up to you. Pero dito nga hindi alam ni Himawari kung paano ma-activate ang Nine-Tails chakra. Then dito na nga nabanggit ni Kurama yung isa sa mga pinakamalupit na scenes sa chapter na ito. Itong si Himawari nga daw ay mas mataas ang chakra affinity sa chakra ni Kurama. Kahit ikumpara nga daw ito sa mga nauna pang Nine-Tailed Beast Jinchuriki. Ibig sabihin, kahit ang mga pure Uzumaki na sina Mito, Kushina at kahit nga si Naruto guys walang laban dito kay Himawari pagdating sa pagiging compatible sa Nine-Tails chakra. Ibig sabihin maraming potensyal itong si Himawari na malagpasan pa ang lahat kahit ang lakas ni Naruto. Pag-uusapan natin yan sa mga susunod na video at dito nga nabanggit ni Kurama na kailangan niyang maniwala ni Himawari sa sarili niya for a start. Kaya nga dito biglang sinugod ni Hima si Jura at nahuli nga siya dito at bali nga yung paa dito ni Hima. Agad niyang sumugod dito si Inojin pero wala ngang kwenta yung atake niyang ginawa. Then muntik na nga ditong ma-absorb ng Shinju si Himawari at maging puno. Pero dito nga biglang sumugod ulit si Inojin para iligtas si Hima. Nakiusap pa nga dito si Hima na wag nang idamay ang buong Team 10 pero dito nga walang awa na tinuhog ni Jura itong si Inojin gamit ang wood style. At kung makikita nga natin dito guys patay talaga si Inojin dahil tuhog na tuhog talaga dito parang naging donut. Pero pwede nga siyang ma-revive guys pag-uusapan natin sa susunod. Dahil nakita nga dito ni Hima yung nangyari kay Inojin. Dito na nga biglang nagkaroon ng surge of power itong si Hima. Nagulat nga ang lahat dito guys. Dahil ito na nga ang unang rampage ni Himawari bilang Nine-Tails Jinchuriki. Dito na nga mas naging defined yung whiskers ni Himawari. Umangat nga yung mga buhok niya dito na katulad ng kay Kushina na parang may special power din siya ng Uzumaki clan. At yung mata ng Nine-Tailed Beast ay nagmanifest na. At partida wala pang inilalabas na buntot dito si Himawari. At makikita nga rin natin na ganado rin dito si Kurama guys na magamit ni Hima yung kanyang kapangyarihan. Shall we go rampage Himawari? Sabi niya.